Is she okay? It's fine. This is just. It's pretty rough. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan, magandang hapon muli mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Naririto na naman po tayong muli sa ating lingguhang programang Senior Citizens Time for Information and Public Service. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na episode ng ating bagong season. At ngayong hapon ay mahalaga ang ating pag-uusapan dahil marami pang seniors ang pwedeng makinabang dito, no? Lahat ng mga able-bodied senior citizens ay pwede nating mahikayat dito. At ito po yung tungkol sa employment, emergency employment and sustainable livelihood program na ini-implement ng Department of Labor and Employment. At ngayong hapon ay meron tayong dalawang makakapanayam, mga pinadala ng DOLE para magpaliwanag sa atin. At of course, mamaya bibigyan natin sila ng pagkakataong magpapakilala. Meanwhile, ay binibigay ko ang puwang kay Nanay Salve, ang aking katandem, at ang bago naming katandem ay na si Sister Oni. Nanay Salve po. Yes, maraming salamat ka, Floro, at Sister Oni sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na muli makasama ninyo sa talakayan ngayon. Inaasahan po natin ang lahat ng mga nakatatanda at iniengganyo na makilahok kayo sa aming talakayan dahil napaka-importante po nitong ating mga paksa dahil alam naman natin sa buhay ng nakatatanda, malaki ang significance nung hanap buhay as a source of income. So ito, maaari natin makita kung paano tayo matutulungan ng ating gobyerno. Maraming salamat. Ayan, Sister Oni. Magandang hapon sa ating mga bisita at sa ating mga regular na taga-subaybay ng ating SC Tips. Dalawa sila, so tinapatan natin, tatlo kami ngayon. Tatlo kami. Nung binanggit sa akin yung title ng ating ngayong hapon, sobra akong na-excite kasi alam nyo, marami usapin, 'di ba? Gusto nila ibaba ang retirement age, 'di ba? Dumating sa punto na ginaganyan, no? Ibaba yung retirement age. Samantalang kaming sa mga senior, gusto namin na wag naman limitahan kasi may mga seniors na kahit 70 years old ay talagang mga able pa, no? Pero dahil nga meron tayong mga limitasyon sa retirement at employment, so mahalagang pag-usapan natin ano yung mga programang yan ng gobyerno para makatulong sa mga senior citizens. Maraming salamat. Okay. So ngayong hapon, ang makakapanayam natin, unang-una, ay si Binibining Mercy Apurado. Siya po ay Supervising Labor and Employment Officer ng DOLE. At yung isa mamaya ay si Ginoong Erickson Mag-isa, Labor and Employment Officer. Pwede ho bang magpakilala muna ng kaunti pa, dagdagan pa yung impormasyon? Miss Mercy? Opo, magandang hapon po sa ating lahat. Gaya po ninyo nabanggit, ako po si Mercy Apurado. Ako po ay empleyado o konektado po sa Department of Labor and Employment
sa ilalim po ng aming Bureau of Workers with Special Concerns. So, isa sa mga bureaus po ng Department of Labor and Employment na namahala naman po sa ating mga disadvantaged workers. So, yun na sa ngayon. Salamat po. Ayan. Si Erickson naman. Hello po, magandang hapon po sa lahat at sa ating mga manonood din po. Ako po si Erickson Mag-isa mula din po sa Bureau of Workers with Special Concerns. So yung aking division po, kami po yung parang program manager na programa ng DOLE na Dole Integrated Livelihood Program and yung Emergency Employment Program o mas kilalang TUPAD Program. Yun. So sige po, una po siguro para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig nood na maaring nakalimutan na nila kung ano yung DOLE. Pwede ho bang paliwanag ano po yung DOLE? Ayun po ang aming kagawaran po ng paggawa at empleyo o Department of Labor and Employment po ay may tatlo pong mandato, no? Ito po yung promote gainful employment opportunities and human resource development. Susunod ay protect and promote workers' rights and welfare, and then promote and maintain industrial peace. So, sa ilalim po ng DOLE, may iba't ibang bureaus po at iba pang mga offices at sa mga regional offices po namin na siya pong nagsasakatuparan po nito mga mandato na ito na nabanggit. Samantalang sa aming bureau po, ang Bureau of Workers with Special Concerns ay may mandato po na nagbabalangkas po kami ng mga polisiya, programa, mga proyekto po at mga sistema at nagbibigay po kami ng advisory at saka technical assistance sa aming mga opisina po, regional offices at sa office po ni Secretary patungkol po sa pag-unlad at proteksyon ng mga manggagawang may natatanging pangangailangan o yung tinatawag po na workers with special concerns tungo po sa kanilang disente at productive na pagtatrabaho po o hanap buhay. Ayun. Meron ka bang idadagdag, kapatid na Erickson? Yun po. Sa amin po sa bureau po, so ang amin pong kinikater po, meron po kaming division na humahawak para sa mapigilan o mabawasan o matanggal, masupil ang ating mga child labor para ang ating mga kabataan ay maging free sa education, magawa yung hindi sila nagtatrabaho. Meron din po mga manggagawa sa sugar, biofuel or sa mga biodiesel sector. And meron din po kami para sa mga kababaihan or parte na rin po dito yung sa mga programa para sa mga kasambahay. And also meron din po kami ito na po yung programa ng kabuhayan and yung temporary employment program or yung emergency employment program ng mga sector, yung mga informal sector or yung mga other disadvantaged workers po. So, lawak pala ng saklaw, Kapuroy, ng kanilang salbe, ng kanilang bureau. Pwede bang palawigin natin yung pag-uusap tungkol dun sa sinasabi yung Emergency Employment and Livelihood Program? Ilan ba ang components nito at sino-sino ang pwedeng makinabang dito bukod dun sa pinaliwanag kanina ni kapatid na Erickson? Sige po. Yung programa po ng tinatawag na Emergency Employment and Livelihood Program po, ito po yung programa ng DOLE na tinatawag na Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program or mas kilalang DILIP. Na isang contribution po ng kagawaran para sa pantay-pantay na paglago ng inclusive growth sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at papababa ng kahirapan sa ating bansa. So ito po ay may dalawang components. Una yung kabuhayan program or yung Dole Integrated Livelihood Program at ang isa naman po, pangalawa po, ay ang tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers or mas kilalang TUPAD program.
So, ang implementasyon ng DILIP ay nakapaloob sa Department Order number 239 Series of 2023. And meron din po itong supplemental guidelines na Department Order number 239 A Series of 2024. So, ang namamahala po ng DILIP ay ang aming tanggapan, ang Bureau of Workers with Special Concerns, sa pakikipag-ugnayan sa aming mga regional offices ng DOLE na siyang nagpapatupad ng programang ito. Mhm. Iulit nga, Sir Erickson, DILIP. Anong ibig sabihin niya? Ang DILIP po ay Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. DILIP. Di Apo. pa DILIP. Oh. Sir Erickson, meron po ba kayong program to develop mga new labor groups na related ang maski pa paano merong relation sa dati nilang trabaho, kasi siyempre pag halimbawa galing ka sa sugar industry tapos bigla kang ililipat sa ibang industriya, you'll get lost. So is it possible na merong merong parang transition na hindi mabibigla yung tao pag galing sa isang dating trabaho papunta sa isang bagong gawain? Siguro po, ano po yun, part yan sa, Mercy, sa employment facilitation na po, or yung pag-upgrade po ng mga skills kung lilipat po sa bagong trabaho po. So, sa part po ng, siguro, kung sa part po sa aming office, yung sa livelihood, ay kung ano po, kung mapupunta po sa livelihood naman po yung ating pupuntahan, yun po yung paigtingin yung skills na kinakailangan dun sa kung saan mang industriya po yung lilipatan. So, meron pong pwede pong maging partner dito ang TESDA. Yun po. Nire-refer nyo sa TESDA kung kailangan ng bagong skills, ganun ba? Yes po, part po ng aming programa sa DILIP ay yung aming mga beneficiaryo po ay nire-refer po namin sa mga other labor and labor intervention, other labor market intervention. So kung kailangan po sa employment, so nare-refer din po namin sa mga employment facilitation programs din po namin. And for skills training sa mga, for example po yung sa TESDA nga po. So paano ba mag-apply ang isang senior citizen diyan? Ano ba 'yan? Individual application o do you assist organizations and associations o paano ba? Paano ma-access yung programa ninyo? Ang DILIP po, dalawang components po ito, di ba? Mayroon pong DOLE Integrated Livelihood Program. So ito po yung kabuhayan program. At yung isa naman po yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o yung TUPAD. So kung nais pong mag-avail po ng isang individual o yung grupo po, pwede sila mag-apply doon sa DILP o yung kabuhayan program. So ang nag-implement po nito ang ating mga regional offices. So maaari po silang lumapit po sa pinakamalapit na regional office kung saan man po sila naninirahan. So ayun po, i-assist po sila doon kung ano po yung mga requirements na kailangan nilang i-submit. At isa po nga dito yung profile po ng beneficiary o yung mag-a-avail po, and then yung proposal po kung ano po yung gusto niyang pasuking negosyo. So yun lang po rin sa livelihood po. So, yun So yung individual ang approach. Katulad pa ng nabanggit ko kanina, maaari pong individual or group. So kung group po, pwede pong magkakasama sila. So isang proposal na lang po yun. Tapos may dalawa din pong klase ng pag-implement. Pwede pong direct implementation or through co-partner. So meron pong isang accredited co-partner na maaaring mag-assist po doon sa grupo para po sa katuparan yung kanilang proyekto para sa grupo. Hindi ako magtanong. Sige po, sige. Go ahead. Ismers, gusto ko lang malaman, kasi sabi ko mga 2010 na yung iyong
yun yung opisina, yung inyong bureau. Sa experience nyo, ano yung mga nakukuha o na-avail na sa TUPAD at saka doon sa kabuhayan program? Ano-ano yung mga na-avail? Example ba? Sige po. Well, sige po. Usually po, sa mga senior po, may mga ilan po ang mga natatanggap po yung kagaya ng mga ah, yung tawag dito, sorry po. Yung mga pwede yung mga tailoring kung marunong po manahe, kung meron silang mga skill na ganun. Then pwede rin yung nego cart po. Or meron po mga iba po, sari-sari store. And meron din yung iba kung ano pa pong skill na nakuha, yung kanilang Meron. meron po sila, ay yun po ay pwede nilang ma-propose po. So, ibig sabihin, ang ibigay ninyo, pwedeng pera, pwedeng negosyo package, parang ganun. Bali, anong pinagkakalo po namin, ma'am, ay mga ano po, working capital, yung ano lang po, yung mismong kagamitan, yung Panimula. produkto, opo, hindi Mhm. po kami nagbibigay po ng cash po para sa DILP. So, hindi kayo nagbibigay ng capital pero nagbibigay kayo ng inputs, equipment Opo, at saka opo, yes. materials. Yes po. Tsaka yung mga ititinda. Yes po, Ah, yun na po yung mismong pinagkakalo po namin sa mga beneficiaryo. Paano ang nature nito? Is this in a form of a loan? Chattel mortgage ba ito? O ito ba ay babayaran pa nila? Grant ba yan? Oo, parang Opo. O Yung grant na aming ito? O gratis opo. na ito? Yung amin pong pinagkakalo po sa beneficiaryo ng DILP ay grant po ito na ibinibigay. Pero meron Mhm. po kaming kasulatan, part po ng kasunduan sa aming beneficiaryo na kung hindi po ito magagamit kung hindi nila i-operationalize or gagamitin yung gusto. negosyo, ay pwede Mhm. maaari pong bawiin ng dole Bawiin. mga kagamitan po o yung mga equipment Mhm. po na ipagkakaloob po. So merong contract agreement yan. Yes po. Pero po, dadagdag lang din po ako. Sige po, sige po. Go ahead, Mers. So, bali dito po sa ating kabuhayan program, meron pong tinatawag na package of assistance na ibinibigay po sa ating mga beneficiaries. So, ang una po, yung provision ng basic training on business planning, entrepreneurship development, simple bookkeeping, or values formation at kung anong pang kailangan ng social preparation po bago po sila sumabak sa isang negosyo or livelihood, no? So, ang sakunod po, yun po, yung bibigyan sila ng working capital in the form of raw materials, equipments, tools, and jigs. And then, ko-cover din po sila ng microinsurance. Tapos, may continuing business and technical advisory services po. And lastly, yung provision ng personal protective equipment. So, yun po yung ating package of assistance para po sa ating Dole Integrated Livelihood Program. May minimum, maximum ba yan? Ibig sabihin yung amount. Yes. Apo. Yes po. Meron po siyang, for the individual project po, ang maximum po na naproprovide po natin sa ating beneficiaryo ay maximum of 50,000. Then, may special project lang din po in case po na, for example po, ang kanilang request ay bangka, ay nagbibigay po ang dole ng maximum of 80,000 yung worth ng bangka. For the So, group hindi naman po, sige po. sorry. So, hindi kasama doon sa amount, sinabi ni Ma'am Mers na yung mga social prep, yung kung may mga training, labas yan doon sa cost na yan na sinabi mo. Tama ba? Pwede pong maging parte po ng package of assistance. Pwede rin po kasing galing po, ang mga training po ay galing sa ibang mga ahensya like kung tulong po ng LGU or ng ibang agency na depende kung anong specialization na or anong klaseng training yung kailangan ng ating beneficiary po. Mhm. Meron mo bang assistance na naibigay in the form of yung mga pamamaraan na monitoring and
nabibigyan ba? Kasi siyempre mostly wala naman sila kapasidad pa niyan in the past na magpatakbo ng ganyang negosyo. So, is it possible na binibigyan ninyo ng pagtutok o binibigyan ninyo ng Coaching. pag-alalay ang mga tao, and then Coaching, no? has there been anyone na umulit ng project na iyan? One time lang ba yung ang project? One time? Teka, Bali isa-isa po, lang. Pasagutin mo muna siya dun sa tanong ni Nanay Salve. Kasi sige po. yung tanong ni Nanay may nakaulit na ba? Kaya ang tanong ko, one time ba? Sige po. Kay ano po muna kay Mother Salve po. Yung sa ano po. Sige po. Yung DILP po ay from the yung pagsisimula po ng tulong ay binibigyan po namin sila ng social preparation po. So nagkakaroon muna yan ng mga training na for example yung simple or basic occupational safety and health, may konting discussion po diyan or first aid, and meron din yung mga paghahanda sa pagnenegosyo, magiging parte din po yun. At hindi po natatapos po sa pagbibigay naman po ng social prep, yung pagbibigay ng livelihood. Then, pumapasok din po dyan yung kung kailangan po ng additional technical assistance ng beneficiary, nagbibigay din po kami niyan ng kung ano man po yung pangailangan. So, for example po, yung sa bookkeeping, nire-refer po namin yan kung saan po siya pwedeng ma-refer. For example po, ang LGU, pwede po sila makapag-provide ng para matuto silang mag-bookkeeping. And sa ngayon po, wino-workout din po namin, kinakapacitate po namin ang aming implementer na kasalukuyan po, meron kaming mga training sa aming implementer para maibigay sa ating mga beneficiaryo yung financial literacy and yung business planning po. So, yun po yung ilan po ng mga dagdag na binibigay pa po sa beneficiaryo para maalalayan pa po sa habang inaangat pa ng ating beneficiaryo yung kanilang negosyo. So, yung inyong palang programa ay full package yan. Simula sa planning and programming ng kanilang business plan, and then susuportahan nyo sila sa pagbibigay ng initial na inputs, and then pag tumatagbo na binibigyan nyo sila ng training. Ganun ba yun? Nakakapagbigay naman po. Nakalinya Minsan, ba talagang ganun o based upon request nung beneficiary? case-to-case basis din po sir kung ang beneficiaryo po ay kailangan pa ng karagdagang kaalaman, ay yun po, binibigay po namin yung pwede pong tulungan sila na ma-refer sa ibang ahensya na appropriate po dun sa kanilang hinihiling na yung kanilang nire-request na karagdagang kaalaman or kakayanan. Yun po. Mhm. Ano ba ang requirements para makapag-avail niyan? Ano ang kailangan kong i-submit? Meron ba kayong application form? Meron ba kayong saan ako pwede mag-apply? Mga ganong information. Paano ba? Meron po tayong mga basic requirements po no ng mga nais po mag-avail ng DILP. So, kailangan po meron silang project proposal o business proposal. Tapos yung profile form po na kailangan may picture po one by one na ilalagay. So, ito po ay manggagaling po sa ating mga regional offices at para sa iba pang mga requirements po, i-assist naman po sila ng ating mga regional focal persons po para ma-comply po kung anong mga requirements kasi may mga additional requirements po para po sa mga group project. So, yun po yung halimbawa, association po sila o kailangan po registered po sila sa DOLE o kung cooperative naman, yung sa CDA. Tapos yung sa Securities and Exchange Commission po kung ano po yung mga appropriate na requirement po para sa group project. So maliban po dyan, mayroon po ibang mga requirements po na
bibigay po natin mga regional focal person na i-comply po. Kaya dito po rin po papasok yung mga co-partner po natin na tutulong po para makakomply po ng mga requirements na ito para sa mga grupo po ng senior citizens, halimbawa po na gusto po nilang mag-avail po ng livelihood. So, ayun po, mayroon pong malaki po ang papel po na gaganap na magiging role po ng mga co-partner po natin. Pero doon sa requirements, yung pinaka-basic, halimbawa, meron ba kayong guidelines? Sino ang pwedeng maging beneficiary nito? Dapat ay wala siyang income na ganito. Dapat ay wala siyang pending case na impeachment. Parang mga ganun. May mga ganun ba kayong requirement? O may police clearance, ganun. No pending case, mga ganun-ganun. No income of more than 250,000, mga ganun. Wala bang Sige po. may Basically mga restrictions? Basically po for the individual, ang pinaka requirements po na basic lang po talaga yung kanilang beneficiary profile form. So nakalagay po yung kanilang mga basic info doon and yung one by one ID picture plus yung proposal. Pagdating po sa grupo, medyo madami-dami lang pong requirements kasi medyo malaki din po yung ire-request ditong budget. So kailangan mas comprehensive po yung kanilang mga kumbaga yung proposal po. So we have template naman po sa aming guidelines po sa Department Order number 239-23 and DO 239-A. So nakalagay din po dun yung mga kinakailangan po na requirement po. 239-A. Yun po yung supplemental. Yung original po yung 239-20 series of 2023. 239 series of 2023. Nako-confuse ako kasi there have been several programs na inilalabas ang ating mga offices, mga government agencies na kumbaga ay related. So I'd like to know, is it related in any way to trabaho para sa bayan? Kasi nung nilaunch yung trabaho para sa bayan, nabanggit din yung tupad. Sinong sasagot? Hindi, iba yata yung tupad. Iba yata ito no? Apo. So, tupad na po. So, yung tupad po kasi ang layunin po ito makapagbigay ng pansamantalang trabaho or emergency employment po. In case po, parang kumbaga, sila po yung, for example po, ang ating beneficiaryo ay tinamaan ng kalamidad. Ang layunin po ng ating tupad program ay, kumbaga, hindi man lang sila totally malaglag. Di po ba kapag po kasi inabot tayo ng kalamidad, ay usually bumabagsak yung ating kabuhayan. So at least man lang po, hindi sila bumaba ng todo sa laylayan, at least masalo po. Parang safety net po yung ating tupad program po. Pwedeng dagdagan lang po. Yes, go ahead, Mercy. So nagsimula po itong konsepto ng tupad, no? Dati po ang tawag ko dito Rural Works Program noong 1998. So ito po ay naglalayo na bigyan po ng pansamantalang trabaho yung mga nawalan nga po ng hanapbuhay dahil sa krisis o kalamidad, no? So sa una po limitado lang ito sa ilang regions, pero pinalawak na po ito sa buong bansa noong 1999. So noong 2009 po, official na tinawag na po itong tupad sa ilalim ng programang Comprehensive Livelihood and Emergency Employment Program o yung tinatawag na CLEP. So yun po yung brief history po ng tupad. So yung tupad, yan yung mga nagwawalis-walis sa palibot ng barangay, ano? Yung konting walis, konting daspan, tapos paypay ng paypay, ganun. Joke lang. Ito po sir, hindi lang talaga dapat sa mga pagwawalis-walis lang, no? May mga iba't ibang project po na pwedeng i-apply po dito sa tupad. May mga iba't ibang program. Sir Eric? Apo, yun to. Nagkakaroon din po tayo ng
mga partnership po sa ibang ahensya para sa pagpapatupad ng tupad. May mga ibang project po na pwede pong ma-implement. So for example po yung tree planting, eligible project din po yan. In partnership Mm. with other agencies like DNR po ay nakapag project din po ng tupad ng mga seedlings, kumbaga pagpupunla po ng mga pagpupunla and pagtatanim po, yun po yung mga ilang proyekto. Then meron din po mga proyekto sa mga yung daluyan ng tubig ay inaayos po yung mga nagbara sa baha or Mm. kailangan i-decludge po yung mga kanal. So, isa rin po yun sa mga proyekto po na pwedeng gawin ng tupad. Also, pwede rin po sa mga repair sa mga schools. So, kung may mga kailangan ayusin sa schools, since public po yung naman po yung ating mga eskwelahan. So, yun po yung mga pwedeng pasukan po. So yun din po pala yung tupad po pala ay ginagawang trabaho po sa mga pampublikong lugar lang po. So hindi po siya pwede sa mga private property. So also meron din po kaming partnership with DSWD, yung nabanggit ko nga po yung para sa food security, as part ng food security yung sa Project Lawa po. So nagiging party po kami doon sa Project Lawa through tupad work. Yung mga tupad workers po ay tumutulong po doon para ma-implement yung programa ng ano. So marami pa po kaming mga ibang partnership with other agency na pwede pong gawing other projects under the tupad program Mm. po. Kasi sorry to say this, no, pero ang perception kasi ng karamihan, tupad ay pinapa-implement sa mga LGU, sa mga barangay, at kinakabit yan dun sa ideya ng ayuda. At of course, kinakabit yan dun sa ideya ng mga pinupolitika, mga alipores ni Kapitan, yun lang ang mga nakikinabang. So, how wide is your information, education, and dissemination campaign para ma-appreciate ito ng maraming tao? Kasi of course, marami akong nakikita, naka-t-shirt pa nga, tupad eh. Pero kalimitan ay may mga nakapamaywang dyan ng mga taga-barangay. Eh, alam ba ito ng mga ibang ahensya o ng mga ibang sangay ng gobyerno na pwede silang mag-mobilize ng tao para ma-realize nila yung mga ibang short-term projects nila pag kailangan nila ng manpower? So halimbawa, isa akong sa BIFAR, halimbawa, BIFAR ako. Gusto kong palinisan yung tabing dagat dahil punong-puno ng water lily o ng mga damo o ng mga basura. Pwede ba akong mag-apply halimbawa at kukuha ng partnership with your group? Sige po. Yun po, nabanggit din po ni Ma'am Mercy kanina, hindi lang po sa DILP yung may co-partner. So, part din Mm. po ang ating mga co-partner po ay parte po ang mga LGU po. So, sila po kasi rin ang mas sila rin po kasi nasa ground and mas nakakaalam May po meeting sa ako. mga kanilang mga pwedeng beneficiary po. So, yun sa tanong niyo po na kung pwede po kayo yung sa nabanggit yung situation, Mm. through partnership din po with LGU ay masasabi ko po na maaari po kasi maganda po yung layunin ng inyong proyekto na malinis yung ilog Mm. dahil nga po napupuno ng water lily para po magbe-benefit po dito ang community. So both two-way po ang benefit po rito, nag-benefit ang community para iwas baha and another po is kumita pa. Nagkaroon ng temporary employment yung ating mga Mm. nangangailangang beneficiaryo. Okay. Oh, the reason why sinasabi ko ito kasi kami ni Nanay Salve ay council member kami ng NAPSI Basic Sectors. Kami ay nasa senior citizen. Pero nagpa-participate kami sa regional level at kausap namin yung mga council members ng mga magsasaka, mangingisda, migrant workers. Marami silang mga miyembro nangangailangan ng pantawid na hanap buhay. Pero yun nga, pag napapag-usapan namin itong tupad medyo may halong biruan at saka may halong pagkukutya kasi feeling ng karamihan ng mga people's organization
ito ay ginagamit na behikulo ng mga namumuno ng mga barangay at mga munisipyo. Posible ba na halimbawa yung mga kaibigan namin magsasaka o mangingisda mag-volunteer sila, yung mga miyembro nilang walang trabaho, immobilize at mag-propose na okay, magkaroon tayo ng tupad at linisin natin itong isang lugar na ito. O kaya magkaroon tayo ng tupad, bantayan natin itong dagat na to dahil na maraming illegal fishing. Halimbawa, ganun lang. O halimbawa, bantayan natin itong lugar na to, ginagawang basurahan, linisan natin. Pwede ba mag-mobilize sa mga people's organizations or NGOs at mag-propose sa LGU Para at hindi ano ang mekanismo na pwedeng gawin? Opo. Ang yung sa ano po, kung people's organization and NGO po, pwede di po kasi maging co-partner ang mga people's organization and papa-accredit lang po tayo sa DOLE or meron po kaming sa Rural Workers Association. And yun po, pwede po kayong pwede po ito sigurong ma-implement ng ating region through direct administration po. Pero As tupad Apo, hindi as apo. as employment, as not hindi dili pa kundi tupad. Yes po. Pero ano po 'yun, hindi pa rin po mawawala yung LGU. coordinate sa LGU since kung saan po sila nakatira, yun po yung magiging participation din po ng LGU. Hindi, okay lang yun. Pero ang parang iniisip ko kasi, yung mga people's organization, NGO, magfo-form sila ng proposal, ng activity, i-channel muna nila sa inyo at kayo maglilink sa kanila sa LGU. Kasi kung diretso sila sa LGU at hindi ka kapartido, kill na kaagad yan. You know, Yes po. Pwede the po yun. politics of it. Kaya yun iniisip ko, kung halimbawa ay may mga inisyatiba na, kasi hindi naman lahat ng mga organisasyon sip-sip sa munisipyo eh. So, pero pag mag-propose sila, hindi na sila lumalapit dahil alam nila kill na kaagad eh. So, posible ba yun na yung mga ibang kasamahan namin mga people's organization mag-propose, papasok sa inyo and then kayo ang maglilink dun sa LGU for purposes of administration and supervision, not for purposes of deciding and approving. Yes po. Possible po 'yun mangyari. As nabanggit ko nga po, pwede ring maging co-partner din naman po ang mga people's organization and NGO. Eligible din naman po sila na maging co-partner. And kung hindi man po sila maging ma-accredit as co-partner, pwede po itong ma-implement through direct administration po. So si Dolly po ang mag-implement and co-coordinate lang din po sa kung saan pong LGU po ito nasasakop. So may posible yung ganon. Sa inyo ang registration, people support. Tapos kayo na lang ang magfa-facilitate. Sa ano po, pwede po kayong mag-propose po sa aming regional offices po. And pwede rin po kayo magpa-accredit as co-partner po sa region. Sa regional office ang Yes po. accreditation. So yung inyong bureau ay meron kayong mga desk sa lahat ng mga regional offices? Opo, meron po tayong mga focal persons po na nag-implement po itong DELIP. So, provincial level yan provincial level, hindi regional level, hindi provincial. Meron po tayo mga focal persons sa regional, provincial, and field offices po. Ganun. Oo. Kasi kami ni Nanay Salve, umaattend kami ng Regional Basic Sector Coordination Council at nakaka-meeting namin yung 14 basic sectors. At maraming issue namin na naririnig dun sa mga ibang kasi kausap namin na maraming naghahanap ng proyekto, hanap buhay, lalo na yung ang isang magandang example dito, yung mga ka-meeting ko nung nakaraang buwan, mga taga Quezon, no? Sa Tayabas Bay. Sa Tayabas Bay pala, 4 na buwan na lang silang pinapayagang mangisda. Pero wala namang programa, pinagbawalan sila ng BIFAR, pero wala namang programang gobyerno kung anong gagawin nila 8 months of the year. Anong klaseng patakaran yun? So, nung makamiting namin sila, mangyak-ngyak pa nga pinapaliwanag na pinagbabawalan silang mangisda, pero yung mga malalaking mga troll, pumapasok na sa municipal waters, hindi pinagbabawalan, pero sila pinagbabawalan. At
4 months lang sila nakakapangisda. Isang magandang halimbawa ito. Yan dapat ang mga binibigyan ng tupad. Yes po, sa amin po, isa rin po sa mga eligible beneficiaries po namin dito, yung mga seasonal workers po. So, kung marerelate po natin ito sa nabanggit niyong halimbawa, na mga season lang or may mga months na hindi na walang trabaho. So, one example po nito, yung nabanggit ko rin po kanina na isa sa aming mga kinikater ay yung mga sugar workers. So, meron din po kasing ang mga sugar workers, meron din po yan din. So, yun po, isa rin po sa priority din po namin na nabibigyan May din mga po. kausap ako, Itay. May mga kausap. Okay. Sige. Ikaw, Sister Oni, may mga tanong ka pa? Actually, yun nga yung mga exam. Halimbawa, sa barangay, bigla-bigla na lang nakakagulat. Minsan meron naman talaga regular nagwawalis dito sa amin na ng munisipyo. Bigla na lang meron mga ganun naka-uniforme na, nagwawalis. Paano nagre-register dyan? Paano kayo nakaka-appeal dyan? Bisan nag-ano ako ng ganun. Kasi bigla na lang may magwawalis. Pero sandaling-sandali lang, naka-uniforme, tas tupad nga yung nakalagay. So, ayun, no, yung kung paano na ma-maximize, sino yung nakaka-avail, parang napakahirap dito sa baba. Kaya siguro maganda na mula sa inyo, mga nasa program level kayo yung magawa ng polisiya. Sana mas na malaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood ng SC Tips, ano yung na-avail dyan sa programa. At yun yung sinasabi nyo na sa regional office, pwede pala, hindi lang pala barangay, no? So, member ng barangay, pero pwede rin dumiretso sa inyong mahalaga yung information na iyon. So, ayan, may idea na rin kami. Magkano maximum pagkagrupo? Saan po ito? Sa tupad po ba? Hindi, doon sa DILIP muna. Sa DILP po. DILIP. Opo. Yung kanina individual ay 50,000, ano? So, halimbawa, 50 equivalent. meron kaming mga 100 members halimbawa, tapos mga kalahati no ng nangangailangan nitong magkano ang maximum na pwedeng ibigay sa ganung kalaking grupo. Halimbawa lang. Sige, ma'am. Yung sa ano po, maximum 50 per person. 50 per individual ang max, times 50 sa aming miyembro. Halimbawa, kung may maisip na malaki. Hindi ganun. Hindi ganun. So, ang binibigay po ng DOLE para sa group projects po, no, yung meron pong 15 hanggang 25 members, ang maximum po na binibigay ay up to 1 million. Ang 26 to 50 members naman po ay up to 2 million. And then sa tinatawag na medium naman, yung more than 50 members po ng grupo, up to 3 million. Pero depende po ito dun sa isasubmit po nilang project proposal sa ating mga regional offices. Opo, i-evaluate naman po yun. Siguro mag-organize na kami ng project proposal. Wala kasi kami pera. Sabay ganun. Pwede pong may lang din po tayo, no? Kailangan tandaan na yung ito pong programa po na DILIP ay meron din po tinatawag na hindi eligible, no? Katulad ng ating mga government employees. Yun po. And then retired government employees, pwede ba yun? Ayun, basta hindi na po siya connected sa government. Pero wala pong problema. With or without pension yan, ha? Opo. Basta po hindi po connected sa government. Pero hindi naman bato yung bahay namin. Bakal lang. Sige. Actually, napaka-interesting nito. May mga reference po naman po yan sa mga annex po under the guidelines po namin. Nakapalo po dun yung template ng aming mga project proposal po. Siguro Sister Mers, Brother Eric, paki-share na lang mamaya yung downloadable link para yung mga information, no? Para may kalat natin sa mga ka-seniors na kasama namin. Kasi kami, yung grupo namin ay mainly mga ka-seniors, pero alam mo naman na ang mga seniors ay mayroong mangingisda dyan, may magsasaka dyan,
may mayayaman diyan, may mahihirap diyan, no? So yung seniors lahat ng 14 basic sector may miyembro kami niyan. So pwede naming ipaabot sa kanila yung impormasyon at siguro sa mga susunod na buwan ay dadagsa ng application ng tupad kasi marami naghahanap ng trabaho eh. Pero ayaw lang nilang, alam mo, maraming seniors sa totoo lang ayaw ng ayuda. Ayaw nang dumidikit kay mayor at kay kapitan. No? Kaya hindi sila nakikialam dyan. Pero ngayon dahil pinaliwanag nyo, baka may implement natin yan na may mas makabuluhan. Kasi sa totoo lang, ang mga nakikita kong nagwawalis-walis dyan, konting walis, konting pagpag, mamaya wala na. Maintenance lang talaga. Oh. Anyway, so yung yung ito Eric and Mers na na yun nga yung paano yung program sa ibaba tapos paano siya ma-maximize gamit itong ating live na show. Pwede niyong gamitin din at na ano pa talaga yung requirements. Sabi mo nga basta hindi employed sa gobyerno pwede. Pero retiree pala at saka pwede, di ba? Tapos yun na, palaking pension kasi baka may nagpe-pension dyan ng 90,000 hindi na siya qualified. Ayun, may mga ganun bang requirement o basta kasama sa grupo, halimbawa, pwede na ba yun? Wala namang sinabing limitation, wag ka na maghanap ng limitation, hindi na nga sinabi eh. Magkakaroon pa sila ng idea, baka hindi magka-qualify yung mga members natin. Apo. Sige po. Basta ano Joke po, lang. nabanggit naman po, in general po, ang clientele po sa tupad program po and sa DILP ay yung mga disadvantaged workers, yung marginalized, yan po. Marginalized. Displaced, even the displaced workers. Yan So, po yung- ang mga seniors considered as sa inyong definition. Depende. Kung hindi ka inaalagaan ng mga kamag-anak mo, displaced ka. Kung wala kang pension, marginalized ka. Pero kailangan yan, butante ka dun sa barangay, no? Di ba? Di ba required yun? Dapat, halimbawa, nakatira ako sa Taytay pero hindi ako butante dun. Pwede ba ako mag-qualify dun? Hindi naman, hindi po siya parte po ng requirement po namin na botante. Siguro po, residente. Kasi naririnig ko dapat botante ni Kapitan at saka ni Mayor eh. Yun ang minimum requirement. Hindi, joke lang. O sige, bigyan natin pagkakataon yung mga nasa chat, no? Dumadami na yung mga komentaryo. Siguro, simulan ko lang. O si Tatay Oscar Ricaflanca, masugid na tagapakinig ng Calapan City. Nakikinig daw siya. Si Sister Imelda Colobong ng San Mateo Rizal. Nakikinig. Ito, kasamahan namin sa S4S. Ross Diego, how indeed can senior benefit from the employment programs of DOLE? If one obtains an employment, does it have any bearing on our pension from SSS and GSIS? Can a senior obtain a loan from DOLE as regards to livelihood project? Ayan. Siguro nabanggit nyo na ito, pero quickly lang, paki-respond lang. Maapektuhan daw ba yung SSS, GSIS niya? Di ba? Hindi. Wala naman pong nabanggit sa ating guidelines, no? At saka yung nabanggit po na makaka-loan, hindi po to loan, no? So, grant. Yan. Okay. Grant Actually, clarification nga pala, hindi ito loan. This is a grant, no? This is a grant in kind. No? In kind, hindi in cash. In the form of raw materials po. Yeah, in the form Kailangan of raw materials. So, considered na ano yun, na ano ba tawag nila doon? Expended. Hindi. Yung parang, yun yung collateral mo. Anong tawag nila doon? May tawag doon eh. Nalimutan ko na eh. Equity po siguro yung sinasabi niyo. Equity, magpapalabas ka ng pera. Pero yung raw material mismo, yun yung ano mo, yun yung collateral mo. Counterpart. Oo. Sige. Yung napansin ko lang po na equity is siguro sa mga co-partner natin, meron din silang parang equity na para makapag-assist po sila sa grupo nila, no? Pero ayun po sa mga beneficiaries po natin, mga gusto po mag-avail,
Basta po may skills po sila, ayan po, yun po ang susuportahan ng DOLE. Bibigyan po sila ng mga raw materials, equipments para po makapagsimula Mm. sila, or may tatlong klase po kasi yung kabuhayan, no? May formation, yung mga nag-start pa lang, then yung enhancement, kung meron po silang existing, gusto po nilang i-enhance, magdagdag po silang ng equipment, yan, pwede po nilang i-apply yan sa DOLE. At yung last po, yung restoration, livelihood restoration, yung nasira po yung kanilang negosyo dahil may mga kalamidad. So, Tinangay pwede ng baha. i-apply for restoration po. So, yun. Ayan. Oo. Alam mo, may malaking grupo kami sa NAPSI. Ang tawag sa kanila ay Victims of Disasters and Calamities. Dapat yung mga yan ang makinabang dyan sa mga mga programang yan. Okay, si Sister Delia Camacho, magandang buhay po. Viewing from GMA Cavite. Ayan. Andy Merciales, Kopap. Andy Balaguer, Kopap din. Kailangan po namin mga seniors ang programa na yan sa DOLE. Salamat po sa malasakit ng gobyerno. Sige, lapit muna tayo. And then Rhea Mendez Tagros, magandang hapon po. From Pulangge, Katarman, Northern Samar, Day Center for Senior Citizen. Yan, nakikinig. Marcel Truyal, Kopap Mera. Dahil po maraming seniors ang natutulungan sa pamamagitan ng mga programa at proyekto, God bless you po. Yan. Imelda Colobong, ano po ang mga requirements para mag-grant ang livelihood program? Ayan, binanggit na po nila, no? Rustica Murillo, good afternoon po from Pambujan, Northern Samar. Ross Diego ulit, which specific section of DOLE to apply for the livelihood and eligibility to apply? Ayan. So yung kanila pong Bureau of Workers with Special Concerns po ang lalapitan natin. Gaya ng sinabi nila ay meron silang mga focal person sa regional offices at sa mga provincial offices. Yan. Eva Pulido, good afternoon from Cainta Rizal. Yan. Oscar Ricaflanca, magandang hapon po. Anong particular assistance livelihood ang binibigay sa mga senior citizen? Kamakailan lamang ay nagpunta ako sa DOLE, Region 4B upang humingi ng tulong for re-employment ng mga senior citizens, pero wala silang naibigay na guidelines o paano makapag-avail. Yun ay 2 beses ko na pong tinignan, kaparehas na tulong. Una rito, mga 4 na taon na lumapit ako sa DOLE at ang inimitable ako, in-invite siguro ito, no? Sa meeting ng HRs ng malalaking establishment, pinakilala at pinagsalita ako. Doon ko po sinabi, hinihingi ko ang tulong sa mga senior citizens. Sa awa ng Diyos hanggang doon lamang. Yan. Midel Victorio from Lagundi, Morong Rizal. Itong sinasabi ni Tatay Oscar, siguro baka pwede nang i-develop ng bureau ninyo yung employment ng mga senior citizens. Ano bang department ano bang unit ng DOLE ang in charge sa re-employment ng mga senior citizen? Meron ba kayo? Katulad ng banggit ko kanina po, no, may iba't ibang bureaus po ang DOLE. So ang nag-handle po ng mga employment facilitation program po ay ang Bureau of Local Employment. So sa pagkakaintindi ko po ay baka sila po yung magdi-discuss din ng kanilang mga programa dito. So maaring may tanong po doon sa kanila. Yan. So sila po yung program manager or sila po yung mahawak ng mga employment facilitation program po. Yan. And bureau po kasi namin yun po yung mga livelihood and TUPAD. Ito ba yung kakabit sa peso? Opo, tama po. Sa yung mga peso po, sila po yung humahawak po yung Bureau of Local Employment. Yan. Okay mga ka-seniors, kung nagbabalak kayo maghanap ng trabaho, lumapit kayo sa peso, hanapin nyo yung representative ng DOLE dun. Sila po ay under ng Bureau of Local Employment. Yan. Kaproy, gusto kong basahin yung huling tanong ni Ma'am Rose Diego. Any guarantee that if one applies and complied with requirements, mag-grant ba siya at how long is the processing time? I-clarify na lang, kaklarify na lang din po siguro po kung ano po ba ito, DILP or TUPAD? Palagay ko DILP to. O DILP. Oo, DILP palagay ko kasi yung pinag-usapan natin yung mga projects na integrated
livelihood program. Apo. Kung individual po ito, Nakakatagal yun po, pwede nga po lumapit po sa ating um, field office or sa regional office po. Then pwede po silang ma-assist po doon ng ating mga focal para ma-develop yung kanilang proposal, or kung may nakanda na naman po silang proposal and yung requirements, then dadaan po kasi yun sa evaluation po na through field office, paakyat sa region. So, gaano katagal yun, Sir Erickson, yung processing time? Yun yung tanong ni Ma'am Rose Che. Apo. Usually po, hindi ko po ma-assure din po kasi may mga cases po na grupo yung pag ano po, may mga challenge din po kasi minsan po sa procurement, so may mga ganun po. So 3 to 4 months po ang parang ganun yung, or minsan inaabot po talaga ng mas matagal pa, depende sa proyekto. Pero kung yung mga individual po, mas madali naman po. Yung sa group lang din po siguro kasi since malaki po ito, so yun po, medyo talagang ine-evaluate po ng maigi po ng ating mga implementer po. So kahit 1 million na yun, grant yun. Tama ba? Yung maximum? For ano po yan, 15 to 25. 3 million ang pinakamalaki, sister. 3 million po, pinaka-max. Ibig sabihin, yung amount na yan, grant yan. Yes po, opo. Yun po, inabanggit ko lang din po na meron lang din pong naalala ko na yung term. gagampanan yung yung kanyang tungkulin, gagampanan yung kanyang tungkulin para mapalago yung negosyo. Yun lang naman po yung hinihiling po namin sa ating beneficiary. Naalala ko na yung term. Ang tawag dyan ay chattel mortgage. So pag binigyan kang 3 million worth of resources, equipment, and raw materials, yan yung naka-mortgage. Anytime na pumalpak ka, babawiin nila lahat yan. Tawag dyan ay chattel mortgage. At yan ay pwede yan sa mga grants. Okay, pero sa ngayon to, bumabati. hindi naman po namin, wala naman po kami masyadong ganyan po na cases po. Opo. Yan, may limit po ba ang grantee? Sabi ni Ma'am Imelda Colobong. May limit daw ba? Wala po tayong limit, basta po 18 years old above po ay pwede makapag-avail po. Even po sa tupad natin, pwede po yung mga senior citizens po, sa kondisyon na sila po ay may kakayahan pang magtrabaho o fit to work, at hindi po sila makikibahagi po sa mapanganib na gawain o yung tinatawag na hazardous work po. So hindi siya according to age, according to capacity. No? So kung able ka pa, maski na 92 ka, if you can still read and work, bakit naman hindi, no? So anyway, may mga bumati pa rito. Siling Ariola, Laurel Batangas, kumusta raw po tayong lahat? Nita Certifico, magandang hapon po. Ayan. Ito si Sir Ahmad. Sabi ni Sir Ahmad, tulad po ng nagiging daloy po ngayon, meron silang organization, Goresca at saka Buesca, na nangangailangan ng tulong, no? Older Persons Association ng Laurel, Batangas. Gumagawa na raw po sila ng project proposal through Direct Admin Livelihood Program in partnership with PESO. Ayan. Pagka nagka-problema ka, Ahmad, andyan si Sister Mercy at saka si Brother Erickson, no? Sasamahan kita, pupunta tayo sa Bureau of Workers with Special Concerns at mag-follow up tayo doon. Ayan. So alam nyo, lumalawak ang ating usapin. Siguro napakinggan na natin yung mga requirements at ano yung mga nilalaman, ano? Siguro ang isang magandang i-request namin, Ma'am Mers at saka Kuya Erickson, sa susunod na sectoral council meeting ng senior citizens, ipapa-invite namin kayo para mag-present kayo doon, ha? As resource person sa aming learning sessions. Nanay Salve, si Nanay Salve po ang pinaka capo del capo ng mga senior citizens sa NAPSI, no? Siya po ang mag-i-invite sa inyo. Nanay Salve, huwag mong kalimutan, ha? Okay. Siguro ang magandang aprubahan, ano yun, apurado at saka isa ang mga ano natin, mga tawag nito. So wala tayong po problemahin siya diyan. Mag-isa lang siyang pakakainin natin at aapurahin natin sila. Okay, yung napag-usapan na natin yung mga nilalaman at saka yung mga requirements. Pwede bang pag-usapan naman natin na kumusta naman ang ating ang ating success measures.
nasusukat ba natin yung mga evaluation natin sa implementation na ano ba ang ating rate of success at ano-ano yung mga magagandang kwento na may pagmamalaki natin na magandang pamarisan ng hindi lamang ng mga senior citizen kundi yung mga iba pang mga samahan. Kasi alam nyo, itong programa namin may mga batang nakikinig rito so pwede rin silang makinabang, no? Pwede bang pag-usapan natin kumusta naman ang implementation? Ano bang mga challenges ninyo? May mga Ano story to tell ba tayo? Apo. Sige po. Sa amin po sa department ay masasabi naman po namin na matagumpay po yung implementation ng DLIP. Sa pamagitan po kasi na, for example po yung sa tupad, nabibigyan po natin ng at least na pansamantalang hanap buhay yung mga nawalan ng trabaho o yung mga tinamaan ng kalamidad. And samantala naman po sa ilalim ng DILP, marami pong mga benepisyaryo dito po ang natulungan na makapagsimula ng kanilang sariling maliit na negosyo o mapalakas yung kanilang mga kabuhayan. So meron po kaming mga documented may mga video documentation po kami and mga write-ups na kinukwento yung istorya ng aming mga successful DILP beneficiaries po. Then, patuloy din po namin pinapahusay pa po yung implementasyon ng programa sa pamamagitan ng meron po kami mga impact evaluation and coordination sa iba't ibang ahensya upang masigurong napapanahon, makatao at epektibo ang ating mga intervention. So, for the information din po ng group po, yung sa kasalukuyan po, yung programa po ng DILP and TUPAD ay sinasailalim po sa magkaiwalay na impact evaluation po na pinangungunahan po ng Department of Economy, Planning and Development o dating National Economic and Development Authority. At Yung, kasama din po dito yung United Nations Development Program. silang gumagawa ng ano na bang pangalan ng NEDA ngayon? DepEv? Apo, DepDed. Ha? DepDev. Apo. Akala ko dive deep eh. Apo. Yung sa Ayan, po, may yung sasabihin na si Ate Marcy, may sasabihin yata. Karagdagan lang po no sa implementasyon po ng programang ito no, mula po noong 2017 hanggang first quarter ng 2025 meron na po tayong nabigyan na 27,000 no mga nakatatandang benepisyaro po under po nitong DILP no. Ito po ay natulungan po natin sila na mabigyan ng kapital para makapagsimula o magpalago ng kanilang kabuhayan. And then sa tupad naman po, nagkaroon na po tayo ng total of 1,303,092 yung mga nakakatandang beneficiary o yung mga senior citizens po natin na natulungan po nung mabigyan po ng pansamantalang hanap buhay. Ito po ay sa pamamagitan ng tupad, ito ay mula noong 2021 hanggang first quarter ng 2025. So yan po yung mga datos po natin, yung mga nabigyan po ng assistance. Yan. Alam mo, natutuwa ako yung sinabi mo, marami na kayo natulungan mga samahan ng nakatatanda. Ito yung challenge ko sa inyo. Baka kung may panahon pa o sa susunod na panahon, mag-nominate po kayo ng sa 10 ulirang nakatatanda, yung mga team leaders o yung mga leader ng mga samahan na tinulungan nyo, baka pwede nating i-nominate doon sa awards ng 10 ulirang nakatatanda na iniimplementa ng KOSE, no? Medyo gahol na lang sa panahon dahil sa katapusan na ng Hunyo ang deadline. Baka next year pwede tayo mag-nominate sa isa sa mga successful stories ninyo diyan sa inyong DLIP, no? Baka pwedeng maghanap tayo, Sir Eric, Sir Ma'am Mercy, at papaalalahan na namin kayo. At mamaya ipapa-coordinate ko kayo sa KOSE dahil sabi nyo may mga video clips kayo at may mga documentation kayo. Siguro magandang i-highlight natin ito. Kasi sa tingin ko napakaganda ng programang ito pero hindi lang siya masyadong naibabalita ng maayos at sa kasamaang palad ay naging biktima kayo ng sinasabit kayo sa mga politika at mga usaping ayuda na nakakasira sa ating komunidad, no? Pero alam ko maganda yung programa nyo at marami na sigurong
nakinabang dyan na dapat na marinig ang kwento nila. No? So how often kayo nag-evaluate? Regular po yung Yun, monitoring sa ating mga Sir beneficiaries. Eric. Pero pagdating po sa mga evaluation, nagkakandak po every 2 years. Tama ba, Sir Eric? For the evaluation po, hindi po siya ganun pero hindi ko lang po ma-share po sa mga, pero may mga previous po na mga study na po before. Pero meron na po ngayon kasi current na study nga po yung nabanggit ko kanina na meron po kinuha na mag-evaluate po yung NEDA and UNDP po. So yung isa, kung maalala ko yung, di ko sure ah, yung mismong nakuha nila. Yan ba yung ano? Meron pong third party. Meron pong third party. Yan ba yung announcement ng DILG na naghahanap sila ng mga impact evaluators na naghahanap silang mangungontrata ng ano ng evaluation? Baka bukod po yung sa DILG po. Meron din po kasi sa iba-ibang agency po. Okay. Opo. Oo. Parang meron po kasi sa iba-ibang ahensya. Napapanahon na kasi ang impact evaluation should happen around 5 years after initial implementation. So, pwede nyo nang sundan kung ilan na ba ang naging bilyonaryo dyan sa mga beneficiary nyo na pwede nating may highlight. Si Nanay Salve parang may gustong sabihin. Nakamute kayo. Nanay Salve, kaya hindi kayo naririnig, nakamute kayo. Naaalaala ko lang. Maraming mga grupo ng nakatatanda right now na wala talagang pinagkakaabalahang hanap buhay. So, itong tupad ay masyadong popular ito, mabenta kumbaga. But hindi ako sigurado kung sila ay nabibigyan ng pagkakataon na sumali. And then tinitingnan ko din, siguro pagpapalawak ng trabaho ng tupad, hindi lang paglilinis, kundi maging pagtatanim ng mga bakawan diyan sa gilid ng ating mga katubigan. Watershed. Yes. Coastal waters. Yes. So nakikita ko marami po pwedeng magawa ng mga senior citizens na hindi na kailangang mag-agawan doon sa presenting mga programs. And ang nakikita ko na yung mga matatanda naiinganyo sila, they get inspired na meron pa palang po pwede silang magawa in their aging years. Salamat. Alam mo, naalala ko tuloy, meron kaming miyembro sa S4S na magaling siyang trainer ng safety, occupational health and safety, at nagpapahanap siya dati kung saan siya pwedeng mag-volunteer na maging trainer, no? Kasi retired na siya, galing siya sa abroad. Marami siyang certifications. Naghahanap siya ng ganun, no? Siguro baka kailangan natin ng isang unit na magli-link sa inyo na mga potential na mga experts, mga trainers. Kasi alam mo, maraming senior citizen na nag-retire, lokal man o galing sa ibang bansa, na may mga natatanging mga kakayanan at skills na pwede bang pakinabangan bilang mga trainers. Sa totoo lang, yun po ang unang pakay ng batas ng Senior Citizens Act Pero ginawa na lang ayuda at saka discount ng mga tatangatangang mga nagpatakbo ng programa para sa senior citizen Pero sa totoo lang, yan ang unang pakay ng Senior Citizens Act. Yung mga kakayanan ng mga senior citizen na pwede nating ma-maximize at magamit para sa ikauunlad ng lipunan. Baka pwedeng magkaroon tayo ng linkage sa inyong opisina. Pag may mga matatalisod kami mga senior citizen na may mga katangi-tanging mga kakayanan, pwede naming i-refer sa inyo para gawin nyo silang trainer, no? Hindi nyo naman sila kailangang swelduhan ng malaki
pakainin nyo lang sila at doblehin nyo lang yung pension nila, okay na yun. Pamasahe. Grabe Tsaka din. may pamasahe, no? Halimbawa, yan si Sister Oni, magaling sa project development yan. At saka sa ibang mga training and facilitation, no? Ako magaling ako mag-waiter pag may training. So, pwede nyo rin akong makuha. So, maganda sigurong, iniisip ko lang kasi kulang sa imagination itong mga humawak ng mga bagay tungkol sa senior citizen eh. 1990s pa ang batas pero hanggang ngayon wala pang mekanismo para ang mga senior citizen ay magamit at mapakinabangan. Di ba Kapuroy, meron nga tayong kasama dati sa UN eh. Ngayon nagikuha pa sila ng UNDP di ba? May mga miyembro kami sa S4S na mga dati nagtrabaho sa mga international NGOs, di ba? Able naman kasi nakakadiskurso pa ng hanggang alas 12 ng gabi di ba? Ibig sabihin may mga pa talaga, may kakayahan. Tapos, kulang lang tayo sa mga appropriate linkages and pathways para maiparating natin yung mga senior citizen sa mga nararapat na mga ahensya. At palagay ko, yung inyong bureau ay isa sa mga pwedeng mag-develop. Total, employment lang din naman pinag-uusapan nyo. So, special concern naman ng senior citizen. Bakit hindi natin gawin yun? Gumawa tayo ng pool of trainers and resource persons on different levels of skills. Maglista tayo. Ipunin natin dyan sa inyong dalawa. Malay nyo, isa sa inyong dalawa magiging USEC. Di meron na tayong programa pagka na-promote kayo. Ano palagay mo, Erickson? Hindi, ma-award sila dun sa civil service, di ba, na mga innovative mga programs, integrating mga iba-ibang sektor, no? Parang yun yung mga napadami. Pwedeng opening, no? At saka opportunities na pwedeng joking aside, pwede natin gawin yan. Pag nagawa natin yan, pwede kayong manalo ng Dangal ng Bayan Award sa Civil Service Week. Yan. Ano yun? What's in it for them? Pero di ba, sa totoo lang, para ma-maximize natin yung mga serbisyo, programs, tulungan namin kayo siguro etong mga grupo ng mga seniors, pwedeng tumulong. Paano hindi sila maging pabigat sa lipunan, pero yun na nga no? Naghahanap pa sila ng pamamaraan, paano maging useful, paano sila anong tawag dyan, nag-e-enjoy at the same time, nagiging kapaki-pakinabang pa sa ating lipunan, di ba? Halimbawa, katulad ng sinasabi, kung tree planting yan, di masaya silang nagtatanim kasi nakatatanda kung merong kaunting merienda at saka pamasahe, di lalong mas enjoy sila. Mga ganun ba na hindi kailangang ayuda lagi na na parang kaawa-awa, parang ganyan. Nakikiamot ka kay Kapitan at kay Mayor. Parang utang na loob lagi. Samantalang, diba, yung dangal sabi niya nga natin yung dangal sa paggawa, diba? Yung nagtatrabaho ka hindi para kaawaan, pero nagtatrabaho tayo kasi naniniwala tayo na ang paggawa ay banal, ang paggawa ay yun ating contribution sa creation ng mundo, no? At habang tumatanda, mas lalo namin na-appreciate yung use, no, yung ating mantak mo masyado tayong nasanay na ang paggawa ay yun lang paid work. Pero may volunteer work din na pwedeng useful ang mga tao, di ba? At hindi kailangan laging katapat ay bayad na na alam mo ang mga senior na yan nandun na tayo dun sa Maslow's hierarchy of human needs. Dun na tayo sa self-esteem. Personal. Kaya siguro pakinggan natin ang reaction ni Mercy at saka ni Erickson doon sa suggestion natin. Nagagawa tayo ng pool of resource persons and trainers. Ano ba 'yon? May sense ba? May sense ba, Erickson? Magandang ideya po 'yun, mga Madam and Sir. So, we will take note of your suggestions po and paparating po namin sa aming mga boss po, mga nakakatataas po para po isipan po kung ano po mga magandang estratehiya po na gagawin.
O si Pagka nagpa-planning Kapuro, and evaluation kayo, pwede nyong imbitahan kami nila Nanay Salve para magbigay kami ng inputs kung paano ma-maximize yung yung tupad at saka dilip. At pwede nating i-cascade yan sa mga regional office nyo yung paggawa ng master list ng mga trainers. Kesa kung sino-sino lang binabayaran dyan ng pagkamahal-mahal, mga wala namang tunay na alam. Naging kaibigan lang ni Kapitan at saka ni Mayor pero hindi man marunong. Kunin na natin yung the best of the best sa mga retirees. si Kapuroy dati siyang assistant general manager ng ng LLDA. O, di ba? Ako sa HR ng 20 years. O, di ba? Mga ganyan kaya parang ang dami pang pwedeng gawin. Si Nanay Salve, isang batikang teacher yan. Pero yan, di ba? Dati po akong training officer ng COSE at saka ng Freedom to Build. O yan, di ba? Ayan. Freedom. Okay. Okay. Teka, meron Teka, pang mga yung huling may mga participant pa tayong nagpahabol ng mga komento. Baka magandang batiin din natin sila, no? Early Pasigan from Huesca, Laurel, Batangas. Yun, nangungumusta. Ano po ang requirements upang maging beneficiary ng tupad? Noong nakaraang eleksyon po kasi nagamit sa politika, konting walis, then magpapapicture, then makakatanggap na ng malaking amount. 5K to 6.5. Yun. Okay. Mary Lorion, magandang hapon po. Kami po ay mga older persons na pwede kaming humiram ng dagdag na puhunan upang ang aming munting bigasan ay mapalaki at maparehistro sa DOLE. Meray MERAI ng Montalban, Elderly Relocation Association Incorporated. Ayan. Si Sir Berhel. Si Sir Berhel Reo, ma'am. Ayan, marami akong kausap sa mga ka-seniors dito sa Tanay tungkol sa tupad. Sabi nila, hindi naman regular ang trabaho ng tupad employees. Yan. Sige. Ay, hindi talaga regular kasi nga emergency employment lang yan eh. Tawid lang siya. Gaano ba kahaba ang span ng tupad? Nga pala. Opo. Sige po. Sa tupad po ay minimum po na 10 araw po yung ating binibigay po sa beneficiaryo with maximum po na 90 days po. Yung 90 days, yung 31 to 90 days po, yun po ay kinakailangan ng project proposal din po kasi yun po kung malawak po yung gagawin na proyekto po. Pwede rin po siyang staggered po. So for example po, tree planting po, nabanggit po natin kanina, hindi naman po buong trabaho nila ay gagawin po tree planting. May part din dyan na sila ay possible mag-harvest or kung mga other activity po sa agriculture. Seedling preparation. Seeding preparation. So, pwedeng staggered po yung activity ng ating tupad. Kung i-maximize po yung 90 days. So, pwede po yung ganun siya. Maganda talaga kung nakapasok siya sa isang malinaw na proyekto na may malinaw na output. Kasi nakikita namin sa mga tupad, ang malinaw na output niya, sigurado boto ni Mayor, ni Kapitan. Yun ang malinaw na output. Pero dun sa community impact, sa totoo lang, pag balik nila, winalisan nila, hindi sa pag-ano nanonood ako pag minsan, hindi naman nila kinukuha at nilalagay sa supot eh. Winawalis nila, tinutulak dun sa isang tabi. Hindi man kinukolekta yung basura. So pagbalik nung hangin, bukas may wawalisin na naman sila. So yun siguro mga field implementation na kailangan yung may feedback sa inyo na nakikita. Kapuroy, pwede ba natin basahin to? Sige. Yung ating nabanggit na kanina ni Kapuro, yung kasing KOSE, meron siyang Sun Awards. Taong-taon, meron tayong 10 kulirang nakatatanda na ini-extend yung nomination. Dati kasi June 15, in-extend hanggang June 30. So maaari nating i-nominate yung nakatatanda o senior citizen na 60 years old and above, hindi multi-awarded o wala pang award na nakuha mula sa national o international na mga award bodies
nagsilbi sa komunidad, sa organisasyon at o tumulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit o kabayaran sa loob ng 5 taon o higit pa. So yung mga ating mga volunteers at mga magagaling na nakatatanda, yung nominasyon ay maaring gawin ng organisasyon, grupo o individual na kanyang pinagsilbihan. Hindi pwede yung self-nomination o pamilya niya ang magno-nominate. So, sa ano na to? June 30, so ibig sabihin sa Lunes na. Monday. Oo, para sa karagdagang impormasyon o kung talagang meron kayong gustong i-nominate, makipag-alam lang po sa Coalition of Services of the Elderly. May Facebook page sila at may email admin.cose.org.ph o tumawag sa telepono 0283746416. Kung medyo para ma-retain ninyo yung telepono, sa Facebook page po ng Coalition of Services of the Elderly. Pwede niyong makita. So, yun lang. Yun, At gaya ng sinabi natin, si Sir Eric at saka si Ma'am Mercy, may mga seniors na silang mga nakilala na maganda yung naging proyekto. Baka magandang i-nominate din natin sila next year. Medyo na. Sige po. Siguro po, kung next year po, kung mababanggit niyo po sa amin yan din, kung gaganapin po yung next year, ay maaari po namin yung gawin po na i-cascade po yan sa regional offices and sila po ang magpapasa ng mga nominasyon galing po sa kanilang region. Ay, sabi niyo may 27,000 na ng DILP seniors na naging beneficiary, tsaka ng tupad. So siguro yung mga leaders ng mga organization na nakita nyo sa community, baka may mga naka-inspire, sa kanilang 5 years, at least 5 years na nag-volunteer at naging inspirasyon sa komunidad. Yun. Okay. So, alam mo, meron pa tayong nalalabing konting oras. Huling tanong na lang. Pwede ba pag-usapan, ano mga challenges na hinaharap nyo dito sa pagpapatupad ng programang Tupad at saka ng DILIP? Ano yung mga concerns at issues na hinaharap nyo, lalo na sa pakikipag-coordinate? Of course, I'm sure pati yung mga LGUs ay pinapakialaman kayo, mga ganun. Pwede bang kwento nyo sa amin kung ano ang mga challenges? Ito po aming babanggitin na ilan po sa mga hamon po sa implementasyon ng itong programang DILIP. So una po yung pagtitiyak po na tama yung pagtukoy ng mga benepisyaryo po natin at pag-iwas po sa dobleng pagbibigay ng tulong. So ang susunod naman po yung masusing pagmumonitor ng DILP projects at yung mga pagbe-verify po ng mga output ng trabaho. So bilang tugon po dito, nagpapatupad po ang DOLE ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon at pinapahusay po yung coordination sa mga LGUs para sa mas epektibong monitoring. At ginagamit po natin ang digital na kasangkapan, yung tulad po yung Tupad Information Management System at yung DILIP Information System para sa mas mabilis po na pag-uulat. At ang ilan po sa mga beneficiary ng DILP ay may limitadong kaalaman at kakayahan sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Kaya naman patuloy po yung pakipag-ugnayan po ng DOLE sa iba't ibang sangay po ng pamahalaan upang sila po ay mabigyan ng karampatang pagsasanay na naaayon po sa kanilang napiling proyekto. So yun po ang mga na-identify po namin mga challenges at mga actions po na pwedeng gawin. Sir Eric, may dadagdag ka? Mga challenges. Challenges po, yun po, na yung mga nabanggit nyo rin po kasi na mga concern po before, ay natatanggap na naman po namin din po yung mga report na yan. So kami po, meron po kaming ginagawa pong action sa mga reklamo or mga concern po na nanggagaling po sa mga concerned citizen po natin tungkol sa pag-iimplementa po ng DILIP. So, yun po, tinatanggap naman po namin yung mga
yung mga report and nag-action po kami regarding that po. Meron Well, akong naalala ka, Kuroy. Naalala ko lang, nung nasa gender and development kasi ako sa office, no? Merong isang sharing doon. Ano lang ito, no? Parang siguro i-share ko sa inyo kasi taga-government naman kayo. Doon sa sharing ng Naga nung panahon ni Jessie Robredo, no? Nung yumaong Jessie Robredo. Para hindi magkadoble-doble yung assistance, meron silang database ng mga indigent doon sa komunidad. Tapos, ah yon lahat ng mga tulong na dumarating sa ibang ahensya, DSWD man yan, DOLE man yan, naka-database. Kaya hindi na sa sentro sa ilang tao lamang ang yung mga assistance na naibibigay. Para walang duplication, walang, 'di ba? Merong mga anak ng Diyos diyan minsan yun na nga sabi ni Kapuroy, kung malapit ka sa ano, lahat ng mga assistance makaka-receive ka, pero kung hindi, di ba? Kaya siguro yun yung isang pwedeng uh, isang mechanism. Sabi ni Miss Mers, yung digital no, yun na nga siguro para maayos natin yung pagbibigay, hindi na doble duplication of assistance. Kasi kukunti yung resources, dapat ma-farm out talaga siya ng maayos. So yun. Siguro ang isang pwedeng magamit yung digital information system nyo, i-share nyo sa National Commission of Senior Citizen at saka sa DSWD. Kasi wala po silang reliable na data, baka makakadagdag pang validate at counter-checking yung inyong mga database, lalo na sa senior. Yun. And then, meron pa akong isang tanong. Magkano ba budget nyo? Sige po. Hindi dito nasama sir sa pero pagkakaalala ko, pero kung pagkakaroon mai-verify ko. Pero pagkakaalam ko po sa ngayon po ay for the DILP is 2.5 billion. Approximately 2.5. For the tupad po, pagkakaalala ko is 17 billion. 17. 17. Apo. Okay. Ilang porsyento kaya yan yung ayuda? Kumpara dun sa budget ng ng DSWD sa ayuda. Pero 17 billion pero malaki na rin yun, no? 17 billion. Oh, 17. So Billion. annual appropriation yan? For the Apo. project. Apo. So 17 billion for this year lang. For this year, Next year maaring mas mataas pa. Actually po, bumaba nga po siya. Ang last year po is 28 or 29 billion. Ngayon po ay naging 17 po. So hindi po namin ma-determine po kung magkano po yung next year. Apo. Alam ko na ang dahilan kung bakit nabawasan niya. Napunta sa AKAP at saka sa AIX. Nanay Salve. Lumipat sa AKAP at saka sa AIX yan. Yung DILP ay 2.5B. Ito sabi mo, tama ba? 2.5 o 25? 2.3 or 2.5 po. Hindi ko lang po sure yung exact po. Pero, pero B yun. Apo. B. Yes po, B. Okay. Sige. So, kung iyan ay mga, di parang ayuda nga kasi grant no? Yun medyo mas secured kasi for livelihood talaga siya. Hindi siya bigay na bigay. Okay. Sige. So, salamat sa information. Apo, idadagdag ko lang din po pala yung kung yung nabanggit din po kung limitation din po yung yung sa tupad po pala ay binibigay lang po siya para para sa isang miyembro ng pamilya. Isang beses. So hindi pwedeng Apo. Hindi pwedeng several family members. Apo. Plus once lang po every year. Except kung meron pong kalamidad na sa area po nila. So pwede pong makaulit po. Paano kung hiwalay na yung mag-asawa? Yun po, madedetermine na lang po yan sa pag-evaluate po ng kung magkalayo na naman po, magkaibang lugar, possible naman po na kung may iba ng pamilya bawat isa. Yun po. And also dagdag ko rin naman po, para naman po sa DILP,
Yun nga po, nabanggit po ni Ma'am Mercy kanina, meron pong component po ang DILP na formation and enhancement. So sa DILP po, pwede pong makaulit yung ating binigay ng DILP Training. ng ikalawang beses para sa enhancement. Announcement. Depende po sa evaluation po sa project kung masusustain pa or mas kumbaga may potential na umangat pa yung kanilang negosyo. Pwede po yung enhancement. So pangalawang assistance ng DILP. Oh. Pero yan sa total na yan, siyempre may mga allocation kayo bawat region, bawat province. Ano yan, based on population o based on ano? Oh, May mga parameters po kami, sir. For example, yung depende sa data ng poverty, yung mm, prone sa calamity, mm. incidence of child labor. So yun po, yung mga ilan po sa mga Um, targeting parameters po na may mga criteria kayo. apo, yun po. Mhm. Great. So alam mo, ang sarap ng usapan natin. Nasa 4:00 na tayo. So siguro mga huling mensahe na lang o mga gustong impormasyon na ipahiwatig o ipadagdag. Unahin natin si Ma'am Mercy. Ayun po, kung may mga nais po na mag-avail po nitong programa na DOLE, yung ating kabuhayan program at saka yung tupad, maaari lang pong lumapit no, or tumungo sa pinakamalapit na regional office or provincial office kung saan po naninirahan para po ma-assist po ng mga focal persons natin doon kung ano po yung mga kailangan na i-submit, mga requirements po. And then kung may mga katanungan naman po, mga patungkol po sa uh, labor and employment issues and concerns, maaari pong tumawag sa aming DOLE hotline 1349. So yun lamang po. Salamat po. 1349? Yes po. Dole hotline. Dole hotline. Okay. Okay, mga ka-seniors, 1349, Dole hotline. Parang yan yung PIN number ko sa credit card. Joke lang. O sige, Sir Eric. Sige po, kami po sa Bureau under ng DOLE po ay yun po, welcome po na matanggap po namin yung mga aplikasyon para ma-avail po yung tupad and DILP. Yun lang po, basta mabigay po yung mga requirements po and yung ating mga eligibility ay mapasok po doon ay malaki naman po ang pagka-tsansa na mag-grant ito. And subject din po ito sa availability ng funds since limited lang din po ang budget para sa mga programa pong ito. So, yun po. Okay. Wag nyo lang kalimutan, paki-type nyo sa chat yung link dun sa information para sa kung may follow-up na issue tungkol sa inyong programa. Yan. Okay. So, pakinggan naman natin si Sister Oni. Mga huling mensahe. Maraming salamat sa ating mga resource persons, mga bata pa sila, no? Sana ano namin kayo talaga, no? Maka-partner sa mga proyekto para ang mga seniors ay maiangat naman ng kaunti ang kanilang kabuhayan. Kasi ang liit ng pensyon hindi talaga kasya, lalo na kung may kaunti ka pang mga pangangailangan. Tapos, siguro pakiusap nga yon yung binanggit ni Kapuroy, maraming mga senior citizens na mayroon pang mga kakayanan na pwedeng i-share kung paano yun ma-maximize, no? Para yung karanasan nila hindi naman mapunta sa wala. Salamat. Okay. Nanay Salve. Nakamute po kayo. Unmute. Mute. Nanay Salme, nakamute ka po. Okay. Actually kanina nung sinabi na ang funding nitong tupad runs into billions, natuwa ako kasi it means na there is so much room for expansion. Po pwede sa mga susunod na panahon, more and more groups ng mga senior citizens will get involved at mabibigyan ng tulong. So, and then yung binabanggit ko rin kanina na hindi lang paglilinis, kundi
we can have other programs na makakatulong sa komunidad. So I think malaking ito pagkakataon for government to be more more involved sa totoong development ng kanyang mga komunidad. Thank you. Yan. Sa aking panig naman, ako'y nagpapasalamat sa ating dalawang resource persons, no? At napaka-interesting na merong ahensyang katulad nyo. Alam nyo, sa mabilis na pag-unlad ngayon, lalong-lalo sa teknolohiya, ay maraming nawawalan ng trabaho dahil nagiging obsolete yung kanilang mga skill. So hindi lamang po nawawalan ng trabaho dahil sa trahedya ng kalamidad, hindi lang nawawalan ng trabaho dahil nagsasara ang bumabagsak ang mga negosyo. Maraming nawawalan ng trabaho dahil nagbago na ang teknolohiya at yung kanilang nalalaman ay hindi na angkop sa mga pangkasalukuyang mga gawain, no? At pumapasok dito yung usapin ng just transition. Ako po ay tumutulong sa mga manggagawa sa ibang bansa sa usapin ng just transition. Pero dito sa Pilipinas, kokonti lang ang nag-uusap tungkol sa just transition. Sana ang DOLE at sana ang Bureau of Workers for Special Concerns ay tignan din ninyo yung usapin ng just transition. Halimbawa, yung mga driver ng mga jeepney na pinapalitan ng kanilang mga sasakyan ng kooperatiba na dapat ay sila ang magmay-ari. Yung pala si Kapitan at si Mayor ng tayo ng kooperatiba, nawalan sila ng trabaho dahil kailangan palitan yung kanilang mga jeepney ng mga electric machine, electric vehicles, no? Marami pang uri ng mga trabaho ang nawawala ngayon. At kailangan ng ahensyang katulad nyo na siguro dapat mas mapalawak pa para ma-accommodate yung mga manggagawa na ganyan. At marami po tayong mga manggagawa na nasa ibang bansa, mga migrant workers, na nakapag-develop ng mga maraming skills na umuwi dito sa Pilipinas pero pag uwi dito, bokya. Wala silang naipon doon, tapos wala silang trabaho rito, pero marami silang kakayanan. Kung mabibigyan sila ng puhunan at pagkakataon, ay yung mga natutunan nila ay pwede pang magamit para mas lalong mapaunlad ang bansa natin. So sana mapalawak ang usapin ng BWSC at kami mga senior citizens ay maraming kaming karanasan na pwedeng ibahagi sa inyo. Willing po kaming tumulong at makipagtulungan sa inyo. Ngayon po, maraming salamat sa ating mga tagapakinig-nood. Sana sama-sama tayo muli sa susunod na linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 dito sa ating lingguhang programang Senior Citizens Time for Information and Public Service. Maraming salamat sa ating dalawang resource person sa napaka yaman ng impormasyon at marami tayong discoveries at oportunidad na nakita para sa mga senior citizens. Of course, maraming salamat sa COSE at sa Miserior sa platapormang ito na mapag-usapan ng mga senior citizens ang kanilang kalalagayan at tungkol sa pwede pa nilang pagkakitaan. Magandang hapon po sa ating lahat. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. Ayan.